Usap-usapan sa lahat ng dako ng Maynila ang paghanda ni Don Santiago de los Santos o mas kilala sa bansag na Kapitan Tiago ng isang marangyang pagtitipon at hapunan bago matapos ang buwan ng Oktubre. Ito ay idarao sa tahanan ng mabait at may bukas palad na kapitan. Ang pagdiriwang ay tila apoy na kumalat sa bawat sulok ng Binondo, lalo na sa mga imperyales at lintang lipunan. Ang ilan ay naging abala sa paghanda ng kanilang isusuot upang kahit manawari ay masabing sila'y dati ng kakilala ng pamilya de los Santos. Uy, napalitaan mo ba? May pagtitipon daw kila Kapitan Tiago. Totoo ba ang ating narinig? Tara! Mga binibingin, hindi sila ba ang balita? May magaganap na pagtitipon kila Kapitan Tiago? Kailan ito gaganapin? Sa aming pagkakaalam, mamayang hapon daw. Ganun ba? Sige't aming ipapalagan itong balita. Sige, at kayo mag-ingat. Dahil sa pagdiriwang, namukod-tangi sa lahat ang tahanan ni Kapitan Tiago ng gabing iyon. Ang gabi ay sinasaliwa ng mga tugtog ng orkestra at kalansing ng mga kubyertos at mga pinggan. Ipinapakita ang karangyaan sa mga palamuti sa bulwagan at masaganang pagkain sa hapagkainan. Ang hapag na tila nagaanyaya sa mga kantanod na sa simula pa lamang ay tanging hapag lamang ang binabantayan. Sa mga oras na iyon ay wala pa ring humpay sa paghahanda si Tia Isabel. Si Tia Isabel ay ang matandang pinsan ni Kapitan Tiago at siya na rin ang tumatanggap sa mga panauhin. Siya ang taga-abot ng mga hitso at sigarilyo sa dumarating na mga bisitang dayuhan at mga Pilipina. May edad na si Tia Isabel ngunit bakas pa rin ang amo ng muka. Ang mga babaeng Pilipina ay kusang humahalik sa kamay ng matandang babae bilang paggalak. Tapos nang maghanda ng hapagkainan si Tia Isabel, kung kaya't inihanda niya na rin ang mga handang kanyang inuluto. Kasalukuyang inihahanda ni Tia Isabel ngayon ang tinolang kanyang niluto. Sige, mag-save po kayo. Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Sa loob ng 20 taong kong paninirahan dito sa Pilipinas, nasanay sa pagkain ng saging at kanin. Punong-puno ako ng karanasan kaya't lubusang pinaniniwalaan ng maraming tao. Sa loob ng 20 taon kong pananatili sa San Diego, halos kilala ko na ang 6,000 tao na naninirahan doon na itinuturing kong mga anak. May kaugnayan po ba ang inyong sinabi sa pag-aangkat ng tabako? At may katotohanan po ba ang paniniwalang ang mga Pilipino ay mangmang na naging sanhi ng mabagal na pag-unlad ng bayan? Tanungin niyo si Ginoong Larua kung may hihigit pa sa kamangmangan ng mga Indio. Mga Ginoo, alalahanin natin tayo ay nasa bahay ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga itinuturing na Indio. Makikita ninyo, ilang buwan lamang ay magbabago ang inyong mga palagay. Makatikim lamang kayo ng tinolay. Ang tinola po ba'y parang prutas na loto na maaaring maging sanhi ng pagiging makalimutin ng tao? Ano bang loterya? Ang tinolay ginisang manok na sinogan ng upo. Kailan pa ba kayo dumating dito? 4 na araw pa lamang po ako at sariling kong gastos ang pagpunta dito. Naparito ka para sa walang kwentang layunin? Hindi po ba kalisiyan sa inyong 20 taong paninirahan sa San Diego? Hindi. Paano nangyari yun? Ako na may ilang buwang tumira sa Kamiling ay labis na nalungkot sa aking pag-alis doon. Ngunit iniisip ko na lamang na ang paglilipat sa akin ng aking pinuno sa ibang lugar ay para sa aking kabutihan. May relihiyon ba o wala? May kalayaan ba ang mga pari? Napasama na ang bayan at kaya maraming kapahamak ang nangyayari ay dahil sa pangunsinti ng mga opisyal
sa mga erehe na kalaban ng Diyos. Ano po ang ibig niyong sabihin? Sinasabi kong malinaw ang ibig kong sabihin na kapag nagpahukay ang isang ura ng bangkay ng isang erehe para ipatapon, hindi siya dapat pakialaman o parusahan maging nakain. Padre, ang general ay si Vice Real Patrona. Anong base real? Anong patrono? Kung nangyari ito noon, kinalagyan na siya sa hagdanan gaya ng kay Gobernador Bustamante na walang turing sapagkat iyon ay kapanahunan ng tunay na pananampalataya. Tumigil kayo! Bukas na bukas rin makakarating sa general ang inyong mga sinabi. Abay, umalis na kayo ngayon din kahit gamitin niyo pa ang aking karwahe. Kayo nang bahalang magsuri sa pangyayari, Padre Silvia. Dinadamdam kong maungkat ang isang maselang bagay. Ano bang nakabuti? May mga bagay na nawawaglit at nawawala sa paglipat-lipat tulad nito. Ano naman po ang masasabi ninyo tungkol sa may-ari ng bahay? Hindi na kailangan magpakilala dahil si Santiago ay mabuting tao. Nagitla si Padre Damaso na makita ang lalaking nakaluksa na kasama ni Kapitan Tiago. Binati ni Kapitan Tiago ang lahat ng taong naroroon at humalik sa kamay ng dalawang prayle. Pinagmasdang mabuti ng paring Dominicano ang binatang kasama ni Kapitan Tiago, samantalang si Padre Damaso'y animo ibinabad sa suka at gayon na lamang ang panalaki ng mga mata. Ipinakilala ni Kapitan Tiago ang kanyang kasama na kagagaling lang sa Europa, si Crisostomo Ibarra na anak ng kanyang yumaong kaibigan na si Don Rafael. Pinakikilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kadarating niya lang mula sa Europa. Kinagagalak ko kayong makilala. Kinagagalak kong makilala ang tura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad ninyo ang aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali, binata. Ngunit hindi ko kailanman naging kaibigan ang iyong ama. Tunay ka nga bang anak ni Don Rafael Ibarra? Sabi ng tenyente. Maligayang pagbabalik, Ginoo. Sana higit na mapalad ang iyong ama. Sapat nakilala ko ang iyong ama, tunay ngang marangal siyang tao. Salamat sa inyong mga sinabi tungkol sa aking ama. Dahil sa inyo, nawala ang aking mga alalahanin at alinlangan patungkol sa mga bagay na nangyari sa kanya. Pagpatawad po ninyo, gamitin ko ang kaugalian ng bansang Aleman. Nagpakilala sa kanyang sarili sa isang pagtitipon kung siya'y walang kakilala. Ako si Crisostomo Ibarra. Ginoong Ibarra, nais kong ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako si Kapitan P, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng inyong ama. Kung inyong mahanapan, nais ko kayong imbitahan sa pananghalian bukas. Kinagagalak ko kayong makilala ninyo. Maraming salamat. At ipagpatawad ninyo, hindi ko magagawang tugunin ang iyong imbitasyon sapagkat ako'y uuwi ng San Diego bukas. Siguro naman po, hindi niyo po ako bibiguin sa ibang pagkakataon. Ni Kapitan Tinong na sa pagbalik na lang ng binata sila magsasalo-salo. Isang utusan ng Cafe La Campanya ang nagsabi sa mga panauhin na nakahanda na ang pagkain. Ilang sandalit pat ang mga panauhin ay nagsitungo na sa hapagkainan maliban sa mga babaeng pinipilit pa para paunlakan lamang ang hapunang pinanggugulan ng malaki ni Kapitan Tiago. Padre, ang general ay hindi ko ba kayo siya sa inyong dalawang pangyayari sa San Diego? Hindi. Pagkagalit, Father.